Sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya po sa lugar po ng Pilipos, partikular sa Kabanatang 4, mga talatang 10 hanggang 13. Ito po ang salita ng Panginoon. Datapwat ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa kahuli-hulihan ay iyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin, na dito'y katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit, ngunit kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng mga bagay ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang makapangyarihang salita. Panalangin ko po na ito po'y magdulot ng katatagan, kalaliman sa ating pananampalataya. Makakaupo na po kayo, mga minamahal. Kagaya po na nakikita nyo sa inyong mga screen, ang titulo po ng ating pangangaral ngayon ay Ang Sikreto sa Pagiging Kontento. Ang sikreto sa pagiging kontento. At ang purpose o goal ng aking pong pangangaral ngayon, mga kapatid, ay matuklasan po natin ang susi sa tunay na kakontentuhan sa buhay. Isa po sa masasabi kong pinagmulan po ng kasalanan sa sanlibutan ay ang kawalan po ng kakontentuhan ng tao. Kung maalala po ninyo at babalikan ang kasaysayan ng paglikha as early as the book of Genesis, makikita niyo po doon na ibinigay po ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng tao. Binigyan po ng Diyos ng puno ang mga tao upang magsilbing lilim tuwing mainit, tubig upang maging inumin nila sa tuwing sila ay nauuhaw, hangin upang makahinga sila, araw, buwan, at mga bituin upang magsilbing tanglaw nila sa tuwing madilim, at mga hayop at mga bungang kahoy upang maging pagkain po nila sa tuwing sila ay nagugutom. Lahat po ng pangangailangan ng tao, mga kapatid at mga minamahal, ay provide ng ating mabuti at soberenong Diyos. Ngunit sa kabila po ng lahat ng bagay na ibinigay sa kanila ng Diyos, mababasa niyo po na si Adan at si Eva ay hindi po nakuhang makontento. Biruin nyo, sister, pag nandun tayo sa time na yon, saan ka pa? Lahat ng pangangailangan mo, pipitasin mo na lang. Lahat ng bagay na kailangan mo para mabuhay, ready na. Kukunin mo na lang. Pero alam nyo, hindi pa rin po sila nakontento. Noong mga panahon na dinaya sila ng dyablo sa anyong ahas, ay nagsimula po ang pagbagsak ng tao. Ninasa nila na maging kagaya pa ng Diyos. Hindi sila nakontento sa pagiging tao na meron na lahat ng kanilang pangangailangan. Gusto pa nila na yung kaisa-isang bagay na wala sila, yung pagiging Diyos, ay makamtan pa po nila. At mga kapatid, hindi po naputol ang pagiging hindi makontento ng tao sa aklat ng Genesis. Mapapansin niyo po sa pagpapatuloy ng kasaysayan hanggang sa panahon po natin ngayon, kitang-kita po natin ang hindi pagiging kontento ng mga tao sa kanilang mga buhay. Yung mga bata pa lang po, mga kapatid, sa mura po nilang edad, ay may pagkakataon na pagka pinaghainan nyo ng hotdog, maghahanap pa po ng itlog. Di makontento. Binigyan mo na ng 10, hihirit pa ng 20. Kasi wala na daw nabibili sa 10 ngayon. Kamakailan lang po, meron pong nag-viral na mag-fiancé, bagamat hindi ko po ito masyadong sinundan, pero napansin ko lang, na malapit na po silang magpakasal. At nung nagpaalam po yung lalaking magpa-change oil, nagpunta na po pala sa ibang babae. At hindi na po natuloy ang kasalang matagal na po nilang pinaplano.
at hinihintay. Hindi na kontento sa isa, kapatid na Jansen, no? Humanap pa po ng iba. Hindi po minsan na mababalitaan niyo po sa maraming mga tao, ano, sa bahay man po natin, sa mga nakapaligid sa atin, sa telebisyon, nakikita niyo po mga minamahal ang kawalan po ng kakontentuhan ng tao. Yung tipong binigyan niyo na po ng tinapay, hahanapan ka pa ng coke. Ganun po ang kondisyon ng marami pong tao sa panahon po natin ngayon. At mga kapatid, nakakalungkot po ang ganitong klaseng buhay. Ang isa pong tao na wala pong kakontentuhan sa buhay, palagi po siyang may hinahanap, palagi po siyang hindi merong komento, palagi po siyang merong reklamo. Maaga pong tumatanda yung itsura ng mga taong hindi marunong makontento sa buhay. At bukod po doon, mga minamahal, ang isa pa pong concern natin dito ay yung kawalan po ng kontento ay isa po sa mga kasalanan na kinayayamutan din ng Diyos. Maalala po ninyo ang buhay ng mga Israelita noong pong mga unang panahon na sa kabila po na pinakakain sila ng Diyos nung sila po ay pinalaya mula sa pagkabihag ng bansang Ehipto, pinapakain sila ng Diyos ng mana. At imbis po sila ay magpasalamat sa Diyos dahil po sa mana na nahuhulog mula sa langit at hindi na nila kailangan magtrabaho, kakainin na lang po nila ang biyayang ito na nagmumula sa Diyos, nakuha pa po nilang magreklamo sa ating Panginoon. Sabi po sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanatang 11, mga talatang 4 hanggang 6, at ang halo-halong karamihan na nasa gitna nila ay nahulog sa kasakiman. At ang mga anak ni Israel naman ay muling umiyak at nagsabi, sino ang magbibigay sa atin ng karneng makakain? Meron ng mana, naghahanap pa ng karne. Ating naaalala ang isda na ating kinakain sa Ehipto na walang bayad, ang mga pipino at ang mga milon at ang mga puwero at ang mga sibuyas at ang bawang. Ngunit ngayon ang ating kaluluwa ay natutuyo, walang kaano-ano paman. Sa ating harapan ay walang anuman kundi ang manang ito. At ang mana ay gaya ng butil ng kulantro, at ang kulay na yaon ay gaya ng kulay ng delyo. So, di po ito nagustuhan ng Diyos, yung pagiging reklamador at hindi mapagpasalamat ng bayang Israel. Kaya pagdating po sa mga Bilang, Kabanatang 14, mga talatang 22 hanggang 23, hinatulan po sila ng ating Panginoon Diyos na hindi po sila makakapasok sa lupang ipinangako sa kanila ng ating Panginoong Diyos. You see mga kapatid, ayaw ng Diyos na tayo po ay maging reklamador at hindi po marunong makontento sa ating mga buhay. Bukod po sa mabigat ito sa loob, yung ganito pong klaseng pag-uugali, ang pinaka-concern natin bilang mga Kristiyano, hindi po ito nagdadala ng kaluwalhatian sa Diyos. Hindi po ito nakalulugod sa atin po Panginoon. Kaya napakahalaga po ng atin pong pinag-aaralan sa umaga pong ito, mga kapatid. Sapagkat po ito'y may kinalaman kung paano po natin bibigyan ng kasiyahan ng Diyos at kasiyahan din naman ang ating mga sarili. Dito po matututunan natin kung paano po natin mabibigyan ng kaluhuran ng Diyos at kung paano po gagaan yung ating kalooban dahil po sa marunong po tayong makontento sa ating mga buhay. At yan po yung makikita natin sa buhay mismo ng atin pong nasumulat ng aklat po ng Pilipos sa katauhan po ni Apostol Pablo, dun po sa mga talatang atin pong binasa kanita. At hinati ko lamang po ito sa 3 bahagi na atin pong pag-aaralan sa umaga pong ito. At yung unang bahagi po ay pinamagatan ko pong ang kagalakan ni Apostol Pablo. So yun po yung unang punto natin, ang kagalakan ni Apostol Pablo. Sa verse 10, mga minamahal, makikita niyo po yung expression ni Apostle Paul po dito ng kanya pong appreciation at kagalakan sa Diyos dahil po sa tulong na tinanggap po niya mula sa mga kapatid at mula sa mga mananampalataya sa lugar ng Pilipos. Ang sabi po doon sa talatang 10, balikan po natin, datapwat ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa kahuli-hulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin, na dito'y katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit
ngunit kayo'y nagkukulang ng mabuting pagkakataon. End of quote. So yung malasakit po dito mga kapatid, na binabanggit ni Apostol Pablo ay yung pumapatungkol sa mga tulong na pinansyal at material na ipinadala po ng mga kapatid sa Pilipos sa pamamagitan po ni Epaprodito, habang si Apostol Pablo po, kagaya ng maaalala ninyo, ay nakakulong ng mga oras po na ito dahil po sa kanyang pagpapangaral ng Ebanghelyo sa mga tao. Siya po ay ikinulong sa lugar ng Roma, kung saan halos wala siyang mga kasama na mga kapatid, maliban sa iilan, at nabalitaan po yun ng mga kapatid sa Pilipos, at sila po ay nagpaabot ng tulong sa pamamagitan nga po ni Epaprodito. Yan po yung makikita natin sa context. Kung tatalon tayo doon sa verse 18, ang sabi po doon, datapwat, meron ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya, na lubhang nakalulugod sa Diyos. Ngunit mga kapatid, mahihinuhan niyo po sa talatang 10 na ang tulong po na at suporta ng mga taga-Pilipos kay Apostol Pablo ay naputol po ng matagal na panahon. Mapapansin niyo po in verses 15 to 16 na hindi po ito yung unang beses na tumulong ang mga mananampalataya sa Pilipos kay Apostol Pablo. At pagdating po sa sulat po na ito ni Apostol Pablo, mapapansin ninyo na bagamat hindi ito yung unang beses, pero matagal yung pagitan, mga kapatid, bago ulit nakatanggap ng tulong, pag-alalay si Apostol Pablo mula sa mga mananampalataya sa Pilipos. At sa akin pong pag-aaral, ito po ay tumagal ng 10 years. Ganun po katagal yung gap. Mula nung nagpadala sila ng unang tulong kay Apostol Pablo, 10 years pa po yung binilang bago pa po makatanggap muli sila ng tulong, bago po muli makatanggap si Apostol Pablo ng tulong mula sa mga mananampalataya sa Pilipos. Hindi po binanggit sa talata, mga kapatid, kung bakit po sobrang na-delay yung tulong po ng mga mananampalataya sa Pilipos. Maaaring wala pong available noong panahon po na yon na magdala po ng tulong kay Apostol Pablo. Maaaring kapos din po sila kasi maalala nyo, ang Pilipos ay bahagi po ng Macedonia. At ayon po sa Corinto, ang Macedonia po ay isang mahirap na lugar. So pwedeng gusto nilang tumulong, pero wala po silang kakayanan, wala silang means, wala silang kapasidad na tumulong ng malaki kay Apostol Pablo. At maaaring wala lang po talaga silang pagkakataon na maipadala po yung kanilang tulong o suporta kay Apostol Pablo. Ngunit mapapansin niyo po sa talata na hindi po sumama ang loob ni Apostol Pablo sa kanila. Kahit po 10 years na naputulan ng support, 10 years na wala pong paramdam ang mga mananampalataya sa Pilipos, hindi po pinagdudahan ni Apostol Pablo yung kanila pong pagmamalasakit sa kanya. Hindi po nagtampo si Apostol Pablo na para bagang siya ay kinalimutan na nila. Ang sabi po doon sa talatang 10, kung papansinin ninyo, and I quote, datapwat ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa kahuli-hulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin, na dito'y katotohanang ay lipat. Nagkaroon kayo ng malasakit, ngunit kayo'y nagkukulang sa mabuting pagkakataon. Ano sabi po ni Apostol Pablo? Meron kayong malasakit. Alam ni Apostol Pablo na nagmamalasakit ang mga mananampalataya na Pilipos sa kanya, pero nagkukulang lang sila ng mabuting pagkakataon. Hindi po niya pinag-isipan ng masama ang mga kapatid sa Pilipos na baka siya ay nakalimutan o nawala na po ng pag-ibig sa kanya. Sinabi po niya na alam niya nagmamalasakit sila sa kanya, ngunit alam po niya na wala lang silang pagkakataon. At mapapansin niyo rin po sa talata, mga kapatid, na yung kagalakan po ni Apostol Pablo ay hindi lang po bunga ng material na bagay na tinanggap po niya, buhat po sa mga kapatid sa Pilipos. Sapagkat din po sa unang bahagi ng talatang 10, ang sabi po doon, datapwat ako'y totoong nagagalak saan? Sa pera. Sabi po ba? Hindi. Ang datapwat ako'y totoong nagagalak sa Panginoon. Sa Panginoon.
Ibig sabihin, kinikilala po ni Apostol Pablo na sa likod po ng biyaya na kanyang tinanggap mula sa mga kapatid sa Pilipos, ito po ay galing sa Diyos. Instrumento lang po ang mga kapatid sa Pilipos. At alam niya na kahit po matagal na nahinto ang suporta ng mga taga-Pilipos sa kanya, ito po ay dahil sa matalinong plano at probidensya ng ating Panginoong Diyos. Hindi po isang aksidente o nagkataon lang na hindi po nakapagpadala ng tulong ang mga taga-Pilipos sa loob po ng 10 taon. At ngayon lang po dumating yung tulong nila habang nasa kulungan pa po si Apostol Pablo. Kaya hindi po siya nagtampo sa Diyos, hindi po sumama ang kanyang loob, bagkus nagalak siya sa Panginoon. Nagpasalamat siya sa Panginoon. Kabaliktaran ng mga binasa nating Israelita kanina na matapos na binigyan ng Diyos, nagreklamo pa. Ano po? Mga kapatid, ano po ang makikita po nating aral dito sa una nating punto at attitude na ipinakita ni Apostol Pablo na mahalaga rin po nating matularan? Dito po nakita natin na isa pong taong kontento ay taong nagtitiwala sa probidensya ng Diyos. Ulitin ko po, mga minamahal. Ang isa pong taong kontento sa kanyang buhay ay isang taong nagtitiwala sa probidensya ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, maaaring bibihira nyo na pong magamit yung salitang probidensya. Kapag po sinabing probidensya, ito po'y pumapatungkol sa lahat ng niloloob ng Diyos na mangyari sa ating mga buhay, mabuti man po ito o masama sa ating paningin. Lahat po ng iyan ay probidensya ng ating Panginoon. Bakit ko po yung sinasabi? Kasi meron tayong minsan maling definisyon na kapag maganda lang yung nangyayari sa aking buhay, probidensya to ng Diyos. Pero pag dumadaan na ako sa mabibigat na bahagi ng aking buhay, pag dumadaan na ako sa pusikit ng kadiliman ng aking buhay, hindi na to bahagi siguro ng plano ng Diyos. Pero ang Biblia ay nagtuturo na lahat ng nangyayari sa buhay natin mga tao ay naayon sa probidensya ng ating Panginoon. So kung ikaw po ay nagtitiwala sa probidensya o kalooban ng Diyos sa iyong buhay, hindi ka magmamaktol kung matagal tumugon ng Diyos sa iyong panalangin. Hindi ka maiinip, hindi ka magrereklamo, Lord, ang tagal naman. Ang tagal-tagal na naming pinagpe-pray, Sheena, na magkaroon ng kapatid si Stephen, ang tagal naman. No? Hindi ka magtatampo o magre-rebelde sa Panginoon kapag meron kang ipinagpe-pray na hindi tinugon ng Panginoon sapagkat marahil may iba siyang plano. Hindi sasama ang loob mo sa isang tao kapag po nanghingi ka sa kanya ng tulong pero hindi kanya nagawang tulungan. Hindi ka magrereklamo ng anuman sa iyong buhay, anuman po yung inyong pinagdadaanan. Sapagkat alam mo, ang turo ng banal na kasulatan, na ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti ng mga tao umiibig sa Diyos. Pag sinabing lahat ng bagay, whether yan ay mabuti o masama, sa paningin po natin, ay para sa ating ikabubuti. Sabi po ng Roma 8:28. Ang Diyos na makapangyarihan at matalino sa lahat, na kumokontrol po ng lahat ng bagay, ay palaging gumagawa una para po sa sarili niyang kaluwalhatian. Yan po yung ultimate goal. At pangalawa, para sa ikabubuti ng kanyang mga anak, ng mga tunay na nagtitiwala at sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Isa po sa magandang halimbawa, bagamat wala po ngayon dito si Mami, pero ako po ay na-amaze at nadi-disciple sa pananampalatayang meron ng aking ina. Dahil hindi niyo po na itatanong, may mga pagkakataon din po, kagaya po natin lahat, na dumadaan din po sa financial crisis ang aking mother. Kasi breadwinner, tapos maraming umaasa. Ano po? Dumadaan din po sa financial difficulties ang aking ina. At
ang kanyang isa po sa major na pinaasahan po niya, yung mga komisyon na naibebenta niyang bahay sa Camellia upang matugunan po yung kanyang pangangailangan. Pero may mga pagkakataon po sa buhay ni Mami na hindi po palaging sakto dumadating yung komisyon. Minsan nade-delay ng 2 linggo, minsan 3 linggo, minsan buwan ang binibilang kung bago dumating yung komisyon. At alam nyo mga kapatid, never kong narigan ng aking ina na habang nangangailangan sila ng malaki at hindi pa dumadating yung kanyang komisyon na sinabi niya, para namang hindi nadidinig ng Panginoon yung aking panalangin, para namang hindi marunong ang Diyos, para namang hindi tapat ang Diyos. Never kong narinig sa kanya yon. Ang kanya sinasabi madalas, alam ko, kaya hindi pa dumadating yung aking komisyon ngayon, sapagkat ang Diyos ay may pinaglalaanan ng mas mahalaga sa hinaharap. Di ba napakagandang mindset, mga kapatid? Hindi po ba ito ay manifestasyon ng isang lumalalim at tumatag na pananampalataya sa Diyos? Paano masusubok yung pananampalataya mo kung palaging okay ang lahat sa buhay mo? Hindi ba naalala ninyo yung mga Israelita nung hinahabol sila ng mga Ehipsyo at napunta sila sa dead end ng kanilang tatakbuhan? Ang tatakbuhan na lang nila, kuya, ay ang nakaharap na lang nila ay yung dagat. So, dumadaan tayo sa punto na parang dead end na rin sa buhay natin, parang wala na tayong pag-asa. Pero yun minsan, dinadaan tayo ng Panginoon to test our faith, to strengthen our faith. Ano ginawa ng Diyos nung time na yon? Hinati niya yung dagat upang makaraan ng bayang Israel. Mga minamahal, kung gugustuhin ng Diyos sa mga oras na ito na solusyonan ano man yung inyong pinagdadaanan, kaya po niya. Yung Diyos na pinag-uusapan natin, lumikha mula sa wala. Wala siyang materyales. Lumikha mula sa wala. At kung ang Diyos na ito lumilikha mula sa wala, walang anumang bagay na hindi niya kayang gawin. Pero bakit hindi niya tinutugon yung ating mga pinagdadaanan ngayon? Hindi po natin alam ang eksaktong layunin, pero alam natin na yung Diyos na ito ay marunong sa lahat at mabuti sa lahat. Alam niya ang kanyang ginagawa at mabuti ang tiyak na kanyang ginagawa sa atin pong mga buhay. Mga kapatid, kung gusto niyo pong magkaroon ng kakontentuhan sa buhay, ang isa pong susi diyan, pagtiwalaan niyo po ang kalooban ng Panginoon sa inyong buhay. Doon po nagsisimula ang tension. Kapag namumuhay po tayo sa dalawang kalooban, hindi natin ginagawang parallel yung ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Kaya po nagsisimula ang kawalan ng kakontentuhan. Maniwala ka na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Walang hanggan ang kanyang karunungan. Therefore, hindi siya nalilito at hindi siya nagkakamali sa anumang loloobin niya sa iyong buhay. Maniwala ka na ang Diyos na ito, lalo na kung ikaw ay sumasampalataya, ay iniibig ka ng gayon na lamang, ay wala siyang hahayaang mangyari sa buhay mo kung hindi mo ito para sa iyong ikabubuti. Mga kapatid, hindi po natin kailangan na maintindihan ng lahat. Tandaan po natin yan. Hindi po kailangan na magkaroon po tayo ng sagot sa lahat po ng ating mga katanungan sa buhay. Naalala niyo po ba si Propeta Habakuk? Dahil yung tanong sa Panginoon, kung babasahin niyo po yung Habakuk. Pero nung sinagot siya ng Diyos, hindi rin naman siya nakontento. Di po ba? Hindi natin kailangan ng maraming sagot para sa ating mga pinagdadaanan. Minsan hindi talaga natin maintindihan eh. Minsan nakapagtatanong na lang tayo sa Panginoon, Lord, bakit? Bakit? Naglilingkod naman ako sa iyo. Ginagawa ko naman yung aking makakaya, pero bakit? Bakit kami dumadaan sa ganito? Minsan hindi binibigay ng Diyos yung sagot. Pero ang kailangan, mga kapatid, para matuto tayo makontento, magtiwala tayo sa Diyos. Alam niya yung kanyang ginagawa sa buhay natin. Hindi aksidente na si Mami ay mauoperahan ng bato sa bato sa apdo. Hindi aksidente yon. Hindi aksidente na si Sister Cecil na mayroong pinagdadaanan ngayon. Hindi aksidente na si Sister Cel paminsan-minsan kinakapos. Di po ba? Walang aksidente sa lahat na nangyayari sa buhay natin, mga kapatid.
Lahat po ito ay ayon sa plano ng Diyos at ang sabi sa kanyang salita, ito po ay para sa kanyang kaluwalhatian at para sa ating ikabubuti. Mga kapatid, iyan po yung una natin dapat matutunan. Matuto tayong magtiwala sa niloloob ng Diyos na mangyari sa ating buhay upang matuto tayong makontento sa ating pong buhay. Pangalawang bagay po na gusto kong mapansin ninyo, maliban po doon sa kaligayahan na binanggit natin kanina ni Apostol Pablo, ay yung patotoo ni Apostol Pablo in verses 11 and 12. Yung patotoo ni Apostol Pablo. Matapos pong ipakita ni Apostol Pablo yung kanyang appreciation sa tulong po na pinadala ng mga taga-Pilipos at yung kanya pong kagalangan sa Diyos na nasa likod po ng lahat ng mga ito. Kanya naman pong kilala in verses 11 to 12 na hindi po ito yung pangunahing dahilan kung bakit siya masaya, kung bakit siya natutuwa. Hindi nakasalalay yung kanya pong kakontentuhan sa mga bagay na meron po siya o yung mga bagay na nangyayari sa kanyang buhay. Tingnan niyo po yung maliwanag na binanggit niya in verses 11 to 12. Sabi niya doon, sa verse 11, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan. Ano po ibig sabihin dito? Dito po nililinaw ni Apostle Paul na hindi po pangunahing dahilan sa kanyang kaligayahan at sa kanyang kakontentuhan ay yung mga material na bagay po na tinatanggap po niya. Sinasabi po niya ito, mga kapatid, upang hindi po ma-misinterpret ni Apostol Pablo na siya po ng mga manampalataya sa Pilipos na siya po ay materyaloso at mukhang perang tao. Ano po? Sinasabi po niya ito upang tularan nila sa pamamagitan po ng kanyang patotoo na wag pong dumepende ang mga taga-Pilipos sa mga material na bagay at sa mga sirkumstansya ng buhay upang sila po ay matutong makontento. At yan po yung makikita nating patotoo. In verse 11 pa rin, sabi doon sa pagpapatuloy, sapagkat aking natututuhan ang masayahan sa anumang kalagayan aking kinaroroonan. Ulitin ko, napakaganda pong mag-ring sa ating mga tainga. Sapagkat aking natutuhan, wika ni Apostol Pablo, ang masiyahan o makontento sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. And then in verse 12, ipinaliwanag po niya yung mga kalalagayan na nararanasan po niya sa buhay. Sabi doon sa verse 12, marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natututuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan, maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan, at maging sa kasalatan. End of quote. So ano man daw pong buhay ni Apostol Pablo na nararanasan po niya, sagana man po siya o kapos, busog man po siya o gutom, una man po siya o huli, natutuhan daw po niya ang lihim ng pagiging kontento sa buhay. At maganda din po itong attitude na ito na maging attitude din natin at maging mindset din po natin sa buhay. Lumaki po kasi tayo, mga kapatid, sa aminin po natin sa hindi, na yung ating contentment ay nakabatay sa mga sirkumstansya at mga material na bagay. Sa aminin man po natin sa hindi. Di po ba? Madalas nagiging dialogue natin noon, o marahil ngayon pa rin, magkaroon lang ako ng 1 milyon sa bangko, kontento na ako sa buhay. Gumaling lang ako sa aking karamdaman, kontento na ako sa buhay. Makapagtapos lang ako ng kolehiyo, kontento na ako sa buhay. Magkaroon lang ako ng asawang maganda, sexy, hindi bungangera, kontento na ako sa buhay. Mag-asawa ka ng robot. Para meron ba ganon, Jansen? Ay, wala akong sinabi, ha. Basta ako tahimik lang. Ano, Marikis? Basta ako tahimik lang. Makapagtapos lang yung aking mga anak, kontento na ako sa buhay. Magkaroon lang ako ng ganito, magkaroon lang ako ng ganon, kontento na ako sa buhay. Di ba? Pamilyar kayo sa mga ganyan. Baka minsan nasabi nyo na rin po yan. Ngunit paano po kung hindi kalooban ng Diyos na yumaman ka? At talagang kalooban lang na sa'yo ng Diyos ay maging average lang ang iyong pamumuhay. Paano kung hindi niya pagalingin yung iyong karamdaman na nararanasan?
Dahil po gusto niya itong gamitin para sa ikalalago ng iyong pananampalataya. At hindi po yan foreign sa banal na kasulatan, sapagkat si Apostol Pablo, nakaranas din siya ng tinik sa laman upang siya ay turuan ng leksyon ng Diyos at upang siya ay lumago sa kanyang pananampalataya. Paano kung hindi loobin ng Diyos na makapagtapos ka o ang iyong mga anak? Paano kung hindi ka makapangasawa? Di ba, nangangarap ka na mga asawa ng paano kung ang kalooban pala sa iyo ng Panginoon maging mag-isa? Paano kung hindi ka magkaroon at makaranas ng mga bagay na pinapangarap mo sana? Mananatili ka pong desperado sa buhay. Bakit? Inugnay mo, tinayo mo yung iyong kakontentuhan sa mga bagay na pwedeng masira, mawasak, maluma, at mawala. Lahat ng pwedeng magbago, lahat ng pwedeng lahat po ay pwedeng magbago, lahat po ay pwedeng hindi umayon sa ating plano. Kaya mahalaga po, mga minamahal, na hindi po tayo nakadepende sa sitwasyon natin sa buhay para po makontento. Now, don't get me wrong, mga kapatid. Baka ma-misinterpret niyo po ko. Hindi ko po sinasabi na wag na kayong magnasa na mag-improve ang inyong pamumuhay. In fact, ino-condenan po sa Biblia yung pagiging tamad, yung walang ginagawa. Ano po? Magkaiba po ang pagiging complacent sa pagiging content. Kinukundina po ng Biblia yung pagiging irresponsable at wala kang plano sa buhay. In fact, binigyan tayo ng Panginoon ng isip para gamitin ito para i-improve yung ating pamumuhay. Ngunit ang sinasabi po dito ng salita ng Diyos, hindi po dapat nakadepende yung ating contentment sa mga bagay sa sanlibutan. Mas daliman po natin yung pinanggagalingan natin ng ating kakontentuhan. Kung idedepende po natin ito sa mga nasisira, nagbabago, naluluma at nalalaos, yung ating pong contentment, sabog po tayo umasa na yung contentment po natin sa buhay ay magiging matatag. Pero kung nakadepende po ito sa di nasisira, di nagbabago, matatag at walang hanggan, ang iyong contentment, anumang mangyari sa iyo sa buhay na ito, mananatili kang kontento. Kaya po ang panawagan sa atin bilang mga mananampalataya sa Colossus 3:2, set your affections on things above. Set your affections on things above, not on things on the earth. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Mateo 6:33, datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang kaluwalhatian o katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang ipagdaragdag niya sa inyo. Meron pong priority. At meron pong dapat pinaglalagakan natin ng ating contentment sa buhay. Kung magkakaroon lang po tayo ng tamang mindset na palaging unahin ng Diyos, hindi din naman po niya tayo pababayaan sa ating mga pangangailangan. Wag po kayong maniwala kapag ako lang ang nagsabi nun. Kasi ako po, hindi ko kayang gawin lahat ng aking pinangangako. Pero kapag po ang Diyos ang nangako, makapangyarihan siya, tapat na kaya niyang gawin iyon. Kapag sinabi niyang unahin niyo ang kanyang kaharian at katwiran at lahat ng mga bagay na ating pangangailangan, gusto ko idagdag yun, hindi luho, yung mga pangangailangan, ay pawang idaragdag po niya sa atin. Kung pahalagahan po natin yung mga bagay na spiritual over sa mga bagay na temporal, wala po tayong magiging dahilan upang hindi makontento sa ating buhay. Again, hindi po natin dinidisregard yung mga bagay na temporal. Bahagi po yun ng ating pangangailangan. In fact, tinuro ng Panginoon, give us this day our daily bread. Pero dapat nauuna yung mas mahalaga, yung bagay na may kinalaman sa Diyos. Ganyan po yung mindset and attitude na nakikita natin kay Apostle Paul in verses 11 to 12. Now, paano po ba niya ito nagagawa? Paano po ba niya nagagawang makontento sa kanyang buhay sa kabila po ng iba't ibang pinagdadaanan po niya? Dahil po ba siya ay magaling? Dahil po ba siya ay matalino?
Dahil po ba siya ay nagtapos sa mataas na na pinag-aralan niya, kagaya ng nag-aral siya sa paanan ni Gamaliel? Yan po yung gusto nating talakayin sa panghuli nating punto at tayo po ay malapit na magtapos. Bakit po nagagawa ito ni Apostol Pablo? At yung pangatlo nating punto ay pinamagatan kong ang pinanggagalingan ng lakas ni Apostol Pablo. Ang pinanggagalingan ng lakas ni Apostol Pablo. In verse 13, makikita niyo po ang sikreto ni Apostol Pablo kung bakit po siya nakayanan na maging kontento anuman po ang sitwasyon niya sa buhay. Ang sabi niya sa verse 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. I can do all things through Christ which strengtheneth me. According sa King James Version. Alam niyo, paborito ng marami yung talata na yun, lalo na yung verse 13. Madalas natin nakikita yun na post sa status sa Facebook. Madalas natin yung nakikita na sticker na nakadikit sa mga sasakyan. Ngunit alam niyo mga kapatid, isa po itong talata na ito, bagamat paborito ng marami, ang madalas naaabuso sapagkat mali ang application. Mali ang application. Halimbawa, ito ginagamit ng iba bilang assurance na lahat ng aking gagawin i-bless ng Panginoon. Halimbawa, mag-e-exam. Naalala ko tuloy si Kuya nung mag-e-exam siya, di ba? Halimbawa, mag-e-exam tayo. Tapos hindi tayo nag-review. Pero aasa kang papasa ka. I can do all things through Christ. Di ba? Yun yung gamit ng talata. Halimbawa, gusto mong magkapera. Ayaw mo namang magtrabaho. Tapos aasa kang magkapera. Kasi sabihin mo, I can do all things through Christ. Di po ba? O kaya gusto mong maging si Superman, tatalong ka sa building, at aasa kang makalipad. Sabihin mo, I can do all things through Christ. Mamagsak ka. Bakit? Mali ang application mo ng talata. Hindi po yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo na lahat magagawa mo dahil kay Kristo. If we will consider the context, ang lahat ng bagay or all things na binabanggit po dito ay may kinalaman po sa mga sirkumstansya ni Apostol Pablo na pinagdadaanan po niya, na mapagtatagumpayan po niya dahil sa ating Panginoong Hesukristo na nakalagay in verses 11 to 12. Sinabi niya na magagawa niyang magpatuloy sa pananampalataya at hindi magpakasasa sa sanlibutan sa kabila po ng mga kasaganahan na minsan po'y nararanasan po niya dahil po sa lakas na ibinibigay sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo. At kung siya naman po ay maghirap, kung siya naman po ay magutom, magagawa pa rin po niyang magpatuloy ng mayroong katatagan sa kanyang pananampalataya na hindi po nagrereklamo at hindi po nagre-rebelde sa Diyos dahil po sa kakayanan na ibinibigay po sa kanya ni Kristo Jesus. Mga minamahal, yung I can do all things through Christ ay sinasabi po dito ni Apostol Pablo na magagawa niyang magpatuloy sa kanyang pananampalataya, magagawa niyang makontento anuman po yung kanyang nararanasan sa buhay sapagkat si Kristo ang nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Nabibigyan siya ng lakas ni Kristo na magpatuloy upang makontento. Una, dahil siya po ay konektado at may relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Maaga kung gustong klaruhin yan, mga kapatid. Never ka na magkakaroon ng totoong contentment sa buhay kung wala si Christ sa buhay mo. Never. Sabihin mo na ikaw ang pinakamayaman, pinakagwapo, pinakamagandang lalaki at lahat-lahat na. Kung wala si Kristo sa buhay mo, never kang makakaranas ng totoong contentment sa iyong buhay. Nagkaroon po si Apostol Pablo ng relasyon kay Kristo. Kinilala niya siya bilang sarili niyang Panginoon at tagapagligtas, kaya siya nagkaroon ng pakikipag-isa sa Kanya. Sabi po sa Filipos 3:9, at ako'y masumpungan sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus, na walang katwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ang katwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran ng buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano daw po siya nagkaroon ng pakikipagkaisa? Hindi daw siya nagtiwala sa sarili niyang katwiran. Kasi gaano man po tayo katuwid sa paningin natin at sa paningin ng ibang tao, kapos tayo sa standard ng ating Panginoong Diyos na banal.
For all have sinned and fall short to the glory of God. Lahat po ay nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. Tayo po ay makasalanan lahat. Kaya kung ang katwiran lang po natin ng pagbabatayan, bagsak tayo. Fail, 5 yung ating grade sa ating Panginoon. Magiging matuwid lang tayo sa harapan ng Diyos kapag titiwalaan natin ang katwiran ni Kristo. At gayon po ang ginawa ni Apostol Pablo. Pinagtiwalaan niya na sapat ang ginawa ni Kristo. Hindi siya naging ma-pride na pinangalandakan niya yung sarili niyang kabutihan, relihiyon at lahat ng kanyang nagagawa. Kundi niyakap niya si Kristo bilang sarili niyang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Nagkaroon po siya ng relasyon kay Kristo. Kapatid, gusto kitang tanungin, meron ka na bang totoong relasyon kay Kristo? Kasi kung wala pa, never kang magkakaroon ng totoong contentment. At magkakaroon ka lang ng totoong relasyon kay Kristo kung ikaw'y sasampalataya sa kanyang ginawa sa krus. More or less 2,000 years ago. At in worse, mga kapatid, hindi ka lang mawawalan ng contentment. Mararanasan mo pa ang banal na puot at hatol ng Diyos dahil sa iyong mga kasalanan. Biruin nyo, hindi ka na nga nagkaroon ng contentment sa sanlibutan tapos walang hanggang ka pang magdurusa sa impyerno. Napaka-miserable at kawawa naman ng tao iyon. Pero ang magandang balita, mga kapatid, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Hindi aksidente, ulit, na tayo ay naririto at naririnig nyo ang mga pananalitang ito dahil binibigyan kayo ng pagkakataon ng Diyos na lumapit kay Kristo at kilalanin siya bilang sarili niyong Panginoon at tagapagligtas. Pangalawang paraan, kaya lumalakas si Apostol Pablo dahil kay Kristo, sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Diba mga kapatid, paano tayo ini-encourage ng Panginoon? Meron po ba kayo naririnig na boses? Tuwing may pinagdadaanan kayo, Ceci, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Baka si Kuya lang yun. Eto, 5,000. Wala pong ganon, di ba? Paano nangunguusap ang Diyos at ini-encourage tayo? Sa Biblia. I can do all things through Christ who strengthens me. Through His Word. Sa pamamagitan ng Biblia, nakikita natin yung mga pangako niya. Nagme-make sense sa atin ang mga nangyayari sa buhay natin. Kung bakit ito hinahayaan ng Diyos. Kaya tayo tumatatag at makakapagpatuloy sa ating buhay pananampalataya. Binibigyan tayo, pangatlo, ng Panginoon Jesucristo, ng kanyang Espiritu na nasa sa atin. Kaya nagagawa po nating makapagpatuloy at makontento sa ating buhay, gaano man po at ano man po ang ating pinagdadaanan. Payapa po tayo. Hinaharap po natin ang meta pang mga pagsubok sa buhay. Kontento po tayo sa buhay kahit nagdidildil lang tayo kung minsan ng asin at nag-aadobo lang tayo ng kangkong. Masaya po tayo. Dahil si Kristo ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kapatid, ang tanong ko ulit sa iyo sa aking pagtatapos, meron ka na bang kakontentuhan sa buhay? Nawa po, na-realize ninyo sa pag-aaral po natin sa salita ng Diyos na yung kakontentuhan sa buhay, hindi po natin yun makukuha sa sanlibutan. Lahat po na nagsasabi na pwede ka makontento sa buhay, sa pamamagitan mo ng pagpapakasasa mo sa sanlibutan ay pawang kasinungalingan lamang. Ang tunay na kakontentuhan, mga minamahal, ay nakaugat lamang sa ating Panginoon Diyos. Sa iyong pagkakaroon ng relasyon sa Kanya at sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Kristo at pagtitiwala mo sa Kanyang kalooban sa iyong mga buhay. Nawa po, makontento po tayo sapagkat ito ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Purihin po ang Panginoon.